Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, isa sa pinakamabigat na dagok sa ating pamilya ay kapag may isang miyembrong dinapuan ng matinding karamdaman. Mula sa pagsasailalim sa mga medical tests, pagkonsulta sa mga doktor, pagbili ng mga gamot at pagkapa-ospital, lahat sa pamilya ay apektado. Bukod sa pag-aalala natin sa may sakit nating kapamilya, balisa rin tayo sa pag-iisip kung paano matutustusan ang ating mga gastusin. Napakamahal talagang magkasakit sa Pilipinas. Biro nga ng marami sa atin. Pero hindi ito magandang biro. Lalo na kung narinig ninyo ang balita tungkol sa pagbibigay ng Philippine Health Insurance Corporation o mas kilala bilang PhilHealth ng tinatawag na excess fund nito sa kaban ng bayan o National Treasury. Nagkakahalaga ito ng halos 90 billion pesos. May sobra palang pondo ang PhilHealth. Paliwanag ng DOH, hindi naman daw ito nanggaling sa kontribusyon ng mga miyembro. Kung kayo po ay empleyado, nasa 5% ng inyong buwanang sweldo mula sa dating 4% ang hulog ninyo sa PhilHealth. Ang excess fund ng PhilHealth ay mula raw sa hindi nagamit na subsidy o pondong isinailalim ng gobyerno para sa mga kababayan nating walang kakayahang magbayad ng kanilang kontribusyon, katulad ng kapos sa buhay, senior citizens, PWD. Sa dami ng mga nangangailangan, pumunta lamang kayo sa mga pampublikong ospital para makita ang napakahabang pila ng mga pasyente. Paano nagkakaroon ng ganitong kalaking excess fund ang ating PhilHealth? Sa ilalim ng Universal Healthcare Act, malinaw na sinasabing ang anumang sobrang pondo ng PhilHealth ay dapat gamitin sa dalawang bagay. Una, sa pagpapalawak ng mga benepisyo para sa mga miyembro nito. At pangalawa, sa pagbabawas sa regular na contribution ng mga miyembro. Kung tapat tayo sa diwa ng Universal Healthcare Kapanalig, hindi na dapat mabigat sa bulsa ang pagpapagamot gaya ng ating nararanasan sa dialysis o nangangailangan ng operasyon. Kahit nga ang pagpapakonsulta sa mga doktor at iba pang proseso para maagapan ang pagkakasakit ay dapat nasagot ng PhilHealth. Pero hindi ito ang tunay na nangyayari. Wala ring nakasaad sa Universal Healthcare Act na pwedeng kunin ng National Treasury ang excess fund ng PhilHealth kahit pa isa itong government-owned and controlled corporation o yung GOCC. Pero iniutos pa rin ng Department of Finance na mag-ambag ang PhilHealth ng 90 billion pesos sa kaban ng bayan. Nasa 20 billion pesos na ang naipasok ng PhilHealth ngayong taon. May 70 billion pa daw na dapat i-invest. Ano ba yan, kapanalig? Ano bang prioridad ng gobyerno? Ang mas mahalaga, dapat nating bantayan kung saan gagamitin ang excess funds na ipinapasok ng DOF sa kaban ng bayan. Sa utos na inilabas nito, sinabi roong gagamitin ang pondo para tustusan ang mga unprogrammed appropriations sa 2024 General Appropriation Act o ang batas na naglalaan ng budget para sa mga programa at proyekto ng gobyerno. Kapag sinabing unprogrammed ang isang programa o proyekto, wala ito sa ipinasang budget. Hindi planado at hinala ng marami, isinisingit ng mga mambabatas para sa kanilang constituents. Naku po, election pa naman, malapit na. Hindi naman natin sinasabing may katiwaliang nagaganap o magaganap sa paglilipat ng excess funds ng PhilHealth sa National Treasury. Pero hindi natin maiiwasang magtaka kung bakit ganoon na lamang ang kagustuhan ng DOF na magpasok ng pera sa PhilHealth kahit pa salungat ito sa batas at hindi epektibong natutugunan ng ahensya ang pangangailangan ng mga miyembro nito, lalong-lalo na ang mga maliliit. Kaya kapanalig, sa mga panlipunang turo ng Santa Iglesia, ipinapaalalang tungkulin ng pamahalaan ang kabutihang panglahat o ang tinatawag nating
common good principle. Kasama rito ang pagbibigay ng tulong sa mga mahihina at dukha. Isang mandato ng mga ahensyang katulad ng PhilHealth. Ang mga nasa gobyerno ay gaya ng ipinahihiwatig sa Roma 13:4, mga lingkod para sa ikabubuti natin. Pakatandaan sana ito ng lahat sa pamahalaan, lalo-lalo na ang mga nahalal na maglingkod sa kapakanan ng nakakarami. Ngayon ang panahon ng paglilingkod, ngayong panahon ng krisis. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.